At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Extra Special Love Stories. Noong second year kami ni Jepoy, ako una nagkaroon ng interes sa babae. Impluwensya pa rin yun ni Jepoy Kapuso dahil madalas ko siyang makita noon na nakikipaghalikan sa GF niya. Maraming nagkakrush sa akin sa school, pero isa lang ang nakursunadahan ko. Si Nika. Simple lang siya. Hindi nga maputi pero maganda. Mahinhin at matamis ngumiti. Iba noon Kapuso dahil parang marami akong gustong baguhin noon sa sarili ko mula nung makilala ko si Nika. Naging mahiyain pa ako noon sa kanya. Nagugulat ako kapag nakakasalubong ko siya. Pero nawawala ang pagkabigla ko kapag ngumingiti na siya. Kaya lang, nagulat ako sa ginawa ni Jepoy noong minsang dumaan si Nika sa harap namin. "Nika, in love daw sa'yo si Rocco." Sigaw ba naman ni Jepoy kay Nika? Nagalit tuloy si Nika at mula noon ay hindi niya na akong iningitian. Sinisi ko si Jepoy noon pero ang sabi niya, magiging shot ako raw si Nika. Sa daong bahala. "Wag na," sabi ko. Takot kong lalo lang madagdagan ang galit sa akin ni Nika kung si Jepoy lang ang gagawa ng paraan. Noon Kapuso ay nag-isip ako ng paraan para magustuhan ako ni Nika. Nagtanong-tanong ako noon kay Kuya Adam. "Ayusin mo munang sarili mo, sumunod ka sa uso," sabi niya. Napaisip ako noon dahil parang mahirap yon. Sabagay tama si Kuya dahil ako kasi yung tipong walang pakialam dati sa suot ko. Gupit ng buhok. Kontento na ako noon na naliligo lang araw-araw. Malinis ang suot, malinis ang katawan, gwapo ang mukha. Okay na yun. Pero dapat pala, marunong ding sumunod sa uso. Pero may konting problema noon. Dahil kapag iniisip mo ang uso, susunod na iisipin mo pera. Pero hindi naging problema yon Kapuso. Sa amin ni Jepoy. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money like hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody's about to pay you. Don't worry about them haters, keep your nose up in the air. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this. Yung sugar mommy ni Jepoy ay may kaibigan noon na may-ari ng malaking butik sa San Fernando. December 1996 ay nagkaroon ng malaking fashion show sa Angeles City. Nangangailangan sila ng maraming ramp models ng mga dalagita, binatilyo, pinata at dalaga. 13 to 25 years old. Kinuha agad noon si Jepoy dahil talagang pwedeng-pwede si Jepoy. Noong makita ako ng isang bading na kanang kamay ng may-ari ng butik, nung nasa bahay kami ng sugar mommy ni Jepoy, nilapitan ako. Ngumiti siya. Pinatayo niya ako at tinignan mula ulo hanggang paa. Noong araw ding yon ay kasama namin ang bading na yon at ang sugar mommy ni Jepoy sa isang malaking parlor sa Angeles City para sa makeover. Ginupitan ako at hinanapan ng bagay na ayos ng buhok. Pagkatapos noon, dinala kami sa butik para ipamili ng mga susuotin naming damit. Pagkatapos noon ay dinala kami sa body salon para turuan ng mga tamang paraan ng paglalakad, pagpupose at pagharap sa audience. Sa maghapong iyong Kapuso ay maraming beses akong tumingin sa salamin
at halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang laki pala talaga ang kayang gawin ng pera para magbago ang personalidad ng tao, lalo na sa pisikal. Si Jepoy mismo ang humanga sa akin. "Tol, nababading na yata ako sa'yo." Sabi niya sabay kunwari ay hahalikan ako sa pisngi. Sa bahay man noong gabi, gulat sila nung pumasok ako ng pinto. Nakita kong natuwa ang nanay ko pero kumunot ang noo ni tatay. Tinanong kung kanino mga damit na dala at suot ko. Sinabi ko sa kanilang totoo na nakuha kaming ramp model ng teenwear. Ni-sponsor nila mga damit at gamit at may ibibigay pa silang talent fee. Hindi naman na nakaimik noon si tatay. Bakasyon naman kasi noon dahil magpapasko na noon. Kaya hindi niya kami pwedeng sabihing sagabal lang ang modeling sa pag-aaral. December 23 ng gabi ginanap ang modeling. Noong gabing yon, kapuso, ay libra-librang self-confidence ang nadagdag sa sarili ko. Nakakatawa kasi kapag lumalabas ako ng stage para rumampa para sa iba na namang suot ay nagtitilian ng mga babae. Lalo na yung mga kabataang babae at yung mga bading. Hindi ko sukat akalain na ganun ang magiging pagtanggap sa akin ng mga manunood. Sa dinami-dami naming mga ramp models ay isa ako sa pinaka-paborito nila. Pagkatapos ng show, maraming mga babae, matrona, bading ang nakipagkilala sa amin. Nagyaya na kung saan-saan. Dahil doon, kapuso, ay unti-unti na nag-iba ang pananaw ko sa buhay ko. Marami nang nagbago. Ayoko nang mandukot ng pitaka, ng may pitaka sa mataong palengke ng San Fernando. Ayoko nang tumambay sa kanto. Ayoko nang isuot ang mga luma at mumurahing kong damit. Tumaas ng sobra ang tingin ko sa sarili ko. Pero mahirap lang kami. Pero espesyal ako dahil gwapo ako. At maraming mayayamang matrona o mga bading ang gustong gumastos para sa akin. At ganun na nga ang nangyari. Mas pinili ko ang matrona. At least, babae. Kahit mas matanda pa sa nanay ko. Una, si Mami Nanette. Hindi ko tinatanong ang age niya. Pero siya ay hindi makapaniwala nung sabihin kong 15 pa lang ako. Akala daw niya 18 na ako. 5'8" na kasi ako noong 15 pa lang ako, kapuso. Kaya maraming nagkakamaling above 18 na ako. Hindi pa natupad yung sinabi sa akin ni Jepoy na dapat sa babaeng mahal ko ako unang makakaranas ng sex. Dahil ang matronang si Mami Nanette ang nakabasal sa akin. Inailangan kong uminom noong, kapuso, para malakas ang loob ko. At tumapang din ang sikmura ko. Nangyari ang gusto niya. Nangyari din ang gusto ko. Yun ay ang ibigay niya ang mga bagay na gusto ko. Nakakapandiri pero nasasanay din yon kesa naman sa lagi na lang akong naiinggit kay Jepoy dahil sa karangyang tinatamasan niya. Kaya ipinaranas ko rin kay Nanette ang alindog ko.
Yan po mga barangay, rin po sa inyo ng Pantene. Get 24-hour hair damage protection with Pantene Total Care Conditioner. Ayos! Magbabalik ang extra special love stories makalipas ng ilang sandali. At 7 a.m.